Hiyan-hiyan. Ang bigat sa dibdib. Hindi ko makalimutan ang gabing iyon. Ang gabing dumurog sa aking puso ng pino. Mas masakit pa ito kaysa sa rayuma o anumang sakit sa katawan na iniinda ko araw-araw. Nasa hapagkainan kami noon. Isang masaganang hapunan dahil sa wakas bumalik na siya, ang anak ko. Ang kaisa-isa kong anak na babae. 13 taon ko siyang hinintay. 13 taon akong nanalangin sa Quiapo, sa Baclaran, na sana ay umuwi siya ng ligtas. At bumalik nga siya. Pero hindi ang anak na pinalaki ko ang humarap sa akin. Nasa gitna kami ng tawanan. Nandoon ang mga apo ko. Ang 3 batang pinalaki ko. Ang 3 batang inaruga ko mula sa lampin hanggang sa pagtatapos ng kolehiyo. Akala ko, masaya ang lahat. Akala ko buo na ulit kami. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin sa harap ng aming mga kamag-anak. Sa harap ng mga kapitbahay na nakikiusyoso sa bintana, bigla siyang tumayo. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Yung tingin na parang isa akong basahan na dapat itapon. Sinabi niya, nang malakas, walang preno, walang pakundangan. Tay, matanda ka na, pabigat ka na lang dito. Bakit hindi ka na lang pumunta sa probinsya? Tutal, ako naman ang nagpapadala ng pera, di ba? Para ka lang naman na glorified na katulong dito sa bahay ko. Katulong? Glorified na katulong? Nanigas ako sa kinauupuan ko, ang mga apo ko, ang mga batang ipinagpalit ko sa sarili kong kaligayahan, ay yumuko lang. Walang kumibo, walang nagtanggol, yung panganay pa nga, parang napangisipa. Doon ko naramdaman ang hiya. Napakatinding hiya. Parang gusto kong lamunin ako ng lupa. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil totoo pala ang sabi ng iba, na kapag wala ka ng pera, kapag matanda ka na, wala ka na ring halaga, walang utang na loob. Iyan ang paulit-ulit na sumisigaw sa isip ko. Ang sakit, sobrang sakit. Ang sarili mong dugo at laman, ang taong inuna mo bago ang sarili mo. Siya pa ang dudura sa mukha mo kapag wala ka ng pakinabang. Bumalik ang alaala ko sa nakaraan. 13 taon na ang nakalipas. Tandang-tanda ko pa ang araw na iyon. Umuulan noon ng malakas. Basang-basa ang kalsada. Dumating ang anak ko sa bahay na ito. Dala ang 3 maliliit na bata. Ang bunso, ni hindi pa marunong maglakad. Ang sabi niya sa akin, Tay, iiwan ko muna sila dito ha? Sandali lang. Magpapahinga lang ako. Babalik ako agad. Sandali lang daw. Pero lumipas ang 1 linggo, 1 buwan, 1 taon. Wala. Ni anino niya hindi ko nakita. Ako ang naiwan. Ako na lolo na dapat ay nagpapahinga na lang sa duyan. Ako na dapat ay nag-enjoy na lang sa kakarampot na pensyon. Pero hindi. Tinanggap ko ang responsibilidad. Ako ang naging ama. Ako ang naging ina. Ako ang naging haligi at ilaw ng tahanan ng sabay. Alam niyo ba kung gaano kahirap magpalaki ng 3 bata kapag senior citizen ka na? Yung pensyon ko sa SSS? Ubos agad sa gatas at diaper pa lang? Yung dapat na pambili ko ng maintenance na gamot para sa high blood ko, ibinibili ko na lang ng vitamins nila. Tiniis ko ang hilo, tiniis ko ang sakit ng tuhod kakabuhat sa kanila kapag umiiyak sila sa gabi. Ilang beses akong nangutang sa tindahan ni Aling Nena para lang may maibaon sila sa eskwela. Ilang Pasko ang dumaan na wala akong bagong damit dahil inuna ko ang sapatos nila. Lahat ng iyon, ginawa ko ng walang sumbat. Dahil mahal ko sila, dahil apo ko sila, dahil pamilya kami. Pero sa loob ng 13 taon na iyon, pakiramdam ko, nag-iisa ako. Nag-iisa ako sa laban. Habang ang nanay nila, nasa ibang lugar, nagpapakasasa o kung anuman ang ginagawa niya, ni hindi man lang nangamusta. At ngayong bumalik siya. Ngayong malalaki na ang mga bata. Ngayong tapos na ang mahihirap na araw. Bigla akong naging pabigat. Bigla akong naging walang kwenta. Nung kailangan nila ng magpupunas ng puwet ng mga bata, nandyan si Lolo. Nung kailangan ng magluluto at maglalaba, nandyan si Lolo. Pero ngayong gusto na nilang angkinin ang bahay. Ngayong gusto na nilang maghari-harian. Si Lolo ay isa na lang na kalat na kailangang walisin palabas. Nakadurog ng puso ang makita ang mga apo ko na tahimik lang habang iniinsulto ako ng nanay nila. Parang hindi ko sila pinalaki.
Parang hindi ako ang nagturo sa kanila na magmano at magsabi ng po at opo. Ang tanging narinig ko lang sa kanila ay ang katahimikan ng pagsang-ayon. Tumayo ako mula sa hapagkainan ng gabing iyon. Nanginginig ang tuhod ko pero hindi dahil sa takot. Nanginginig ako sa galit na pilit kong pinipigil. Kinuha ko ang maliit kong bag. Yung luma at kupas na bag na lagi kong dala. Wala akong dinalang damit. Wala akong dinalang gamit, ang sabi ng anak ko habang papalabas ako ng pinto. Sige tay, umalis ka. Tignan natin kung saan ka pupulutin. Wala kang pera, wala kang bahay. Babalik ka rin dito na gumagapang. Tumawa pa siya. Isang tawa na punong-puno ng pangungutya, pero ang hindi nila alam. May bitbit ako na hindi nila nakikita. Hindi nila alam na ang matandang hukluban na pinalayas nila ay hindi kasing hina ng inaakala nila. Sa loob ng kupas na bag na iyon, nakatago ang isang lihim. Ang lihim na yaman na iniwan sa akin ng yumaong asawa ko, ang kanilang lola. Noong nabubuhay pa ang asawa ko, alam niyang darating ang araw na ito. Matalino siya. Kilala niya ang ugali ng aming anak. Kaya bago siya namatay, inayos niya ang lahat. Ang lupa at bahay na tinitirhan nila ngayon, ang akala nila ay sa kanila na. Mali sila. Nasa akin ang titulo. Nasa akin ang orihinal na kasulatan. At hindi lang iyon. May isang bank account na inipon namin ng asawa ko sa loob ng 40 taon. Isang savings account na hindi nila alam na nag-e-exist. 5 milyong piso. Oo. Tama ang dinig nyo. May nakatago akong pera na nakalaan sana para sa kinabukasan ng mga apo ko. Ibibigay ko sana ito sa kanila bilang regalo kapag nakita kong naging mabuting tao sila. Pero sa ipinakita nila ngayong gabi, sa ginawa nilang pagtataboy sa akin na parang aso, nagbago na ang isip ko. Ang akala nilang pawn o kawawang pyesa sa chessboard ay siya palang hari ng larong ito. Umalis ako ng bahay na iyon na nakayuko, pero sa loob-loob ko, nakangiti ako. Dahil alam ko, bukas makalawa. Sila ang iiyak. Sila ang gagapang. Ang lolo, na tinawag nilang katulong, ay siya palang may hawak ng susi ng kanilang kapalaran. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ako masamang tao, pero naniniwala ako sa dangal. Naniniwala ako na ang tao kailangang matuto. Naniniwala ako sa batas ng gaba. Gustong-gusto nila akong mawala, di ba? Gusto nila akong maging tahimik? Pues, ibibigay ko ang gusto nila. Mawawala ako. Pero kasama ko ang lahat ng yaman na dapat ay sa kanila. Kukunin ko pabalik ang dangal na inalis nila sa akin. Ipapakita ko sa kanila na ang ilaw at haligi na tinapakan nila ay kaya pa ring tumayo at magliyab. Hindi ako mananahimik habang tinatrato nila ang mga matatanda ng ganito. Ito ay para sa lahat ng mga magulang na nagsakripisyo, nag-alaga at nagmahal pero sinuklian ng kawalang hiyaan. Sa susunod na magkita kami, hindi na ako ang lolo na nagluluto sa kusina. Hindi na ako ang lolo na tagahugas ng pinggan. Haharapin ko sila bilang may-ari ng lupaing tinatapakan nila. At tuturuan ko sila ng leksyon na ikukuwento nila hanggang sa magkaapo sila. Isang leksyon tungkol sa respeto, tungkol sa utang na loob, at tungkol sa katotohanan na nasa huli. Laging nasa huli ang pagsisisi. Humanda kayo dahil nagsisimula pa lang ang tunay na kwento. Kayo ba? Naranasan niyo na rin ba ang ganito? Yung pakiramdam na parang naging dayuhan ka sa sarili mong pamamahay? Yung ibinigay mo na ang lahat, dugo, pawis, luha, pero sa huli, ikaw pa ang masama? Ikaw pa ang nagkulang? Alam ko, marami sa inyo diyan ang nakaka-relate. Marami sa inyo ang umiiyak ng patago dahil sa sakit ng loob sa pamilya. Huwag kayong matakot, hindi kayo nag-iisa. Kwentuhan niyo ako, ay comment niyo sa ibaba. Saan kayo nanonood ngayon? Luzon, Visayas, Mindanao, o baka nasa abroad kayo? Gusto kong marinig ang inyong kwento. Gusto kong malaman kung paano nyo nilabanan ang hamon ng buhay. Pindutin nyo ang like at share kung sumasang-ayon kayo na dapat mahalin at respetuhin ang mga magulang hanggang sa huli. Ipadama natin sa buong mundo na ang dangal ng isang magulang ay hindi matatawaran. Makinig kayong mabuti dahil ito ang Kabanata 1, ang pag-iwan. At ito, ang aking kwento. Maaliwalas ang sikat ng araw noong umagang iyon. Linggo noon. Ang araw na nakasanayan nating lahat na ipahinga. Ang araw para sa pamilya. Tandang-tanda ko pa
ang bawat detalye. Parang nakaukit na sa bato ang bawat sandali ng umagang iyon sa aking alaala. Gising na ako bago pa man tumilaok ang mga manok ng kapitbahay. Nakagawian ko na ito. Sa edad kong ito, mababaw na ang tulog. Madaling magising. Pero noong umagang iyon, magaan ang pakiramdam ko. Walang rayuma, walang kirot sa likod. Parang sinasabi ng panahon na magiging maganda ang araw na ito. Bumangon ako ng dahan-dahan. Narinig ko ang lagutok ng aking mga tuhod, ang musika ng aking katandaan. Nagtimpla ako ng kape. Yung barako, yung matapang, yung kaya kang gisingin at yakapin ng sabay. Habang humihigop ako ng mainit na kape, binuksan ko ang radyo. Mahina lang, yung sapat lang para marinig ko ang balita at ang mga lumang kanta sa DZRH. Pumunta ako sa kusina para magluto. Naghiwa ako ng bawang, pino, mabango. Amoy pa lang ng ginisang bawang para sa sinangag, busog ka na. Nagprito ako ng itlog at tuyo. Ito lang naman ang kaya ng bulsa natin. Simpleng almusal para sa simpleng pamilya. Habang nag-iingay ang mantika sa kawali, lumipad ang isip ko sa aking pensyon. Sus Mariosep, ang liit na halaga. Inisip ko kung paano ko pagkakasyahin ang natitirang 3,000 piso mula sa SSS para sa buong buwan. May babayaran pang kuryente sa Meralco, may tubig pa. At syempre, kailangan ng baon ng mga apo ko sa eskwela. Napabuntong hininga ako, pero agad ko ring pinalitan ng ngiti. Sabi ko sa sarili ko, ayos lang, kakayanin. Nilingon ko ang kwarto kung saan natutulog ang 3 kong apo. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Nakita ko ang mahimbing nilang tulog. Si Bunso, nakayakap pa sa lumang unan na tinahi ko noong sanggol pa siya. Si ate at kuya, magkatabi. Pagod siguro sa paggawa ng assignment kagabi. Sila ang yaman ko. Wala akong malaking bahay, wala akong kotse, wala akong makapal na pitaka. Pero kapag nakikita ko silang natutulog ng mahimbing, pakiramdam ko ako na ang pinakamayamang lolo sa buong mundo. Sila ang dahilan kung bakit ako gumigising. Sila ang dahilan kung bakit kahit masakit ang katawan ko, pipilitin kong magluto, pipilitin kong maglabada kung kinakailangan. Tahimik ang bahay. Ang tanging naririnig ko lang ay ang dahan-dahang pagkulo ng sinaing at ang boses ng announcer sa radyo. Napakapayapa. Umupo ako sa tumba-tumba sa may sala habang hinihintay silang magising. Pinagmasdan ko ang mga lumang litrato na nakasabit sa dingding. Litrato ng asawa ko noong nabubuhay pa siya. Litrato ng anak kong babae noong graduation niya sa elementarya. Ang ganda ng ngiti niya doon. Inosente. Walang bahid ng galit. Napaisip ako. Nasaan na kaya siya ngayon? Kumakain ba siya ng maayos? Naaalala kaya niya kami? Kahit masama ang loob ko sa pag-iwan niya sa amin, anak ko pa rin siya. Bahagi pa rin siya ng puso ko. Ipinagdasal ko siya ng tahimik. Sana Lord, sana nasa mabuti siyang kalagayan. Sana gabayan niyo siya. Hindi ko alam na ang dasal na iyon ay sasagutin sa paraang hindi ko inaasahan. Tumingin ako sa orasan, 7:00 na ng umaga. Maya-maya lang, gigising na ang mga bata. Kakain kami ng sabay-sabay, magkukwentuhan. Tatawa si Bunso sa mga corny kong joke. Magrereklamo si Kuya na maalat ang tuyo, pero uubusin din naman niya. Isa itong simpleng umaga. Walang espesyal, walang magarbo. Pero kung alam ko lang na ito na pala ang huling beses na mararamdaman ko ang ganitong kapayapaan, sana ay ninamnam ko pa ng husto. Sana ay niyakap ko ng mas mahigpit ang mga apo ko noong nagising sila. Sana ay hindi na ako natulog kagabi para lang mapanood ko silang huminga buong magdamag. Dahil ang katahimikan pa lang iyon ay ang katahimikan bago ang isang napakalakas na bagyo. Isang bagyo na wawasak sa aming maliit na tahanan. Isang bagyo na wawasak sa natitira kong dangal. Ang pritong itlog ay lumamig na sa mesa. Ang sinangag ay hindi na namin matitikman ng sabay-sabay dahil sa ilang sandali na lang magbabago ang lahat. Ang paraisong binuo ko para sa mga apo ko ay magiging impyerno. At ang lolo na nag-iisip lang ng pensyon at almusal ay magiging laman ng balita bilang isang halimaw. Nagsimula ito sa isang kalabog. Hindi katok, hindi tawag, kundi isang malakas na kalabog na parang may gustong gibain ang pinto ng aming bahay. Nagulat ako. Muntik ko nang mabitawan ang hawak kong baso. Ang mga apo ko na kagigising lang ay napabalikwas. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata.
Takot na hindi dapat nararamdaman ng mga bata sa loob ng sarili nilang tahanan. "Lolo, ano po yon?" sigaw ni Bunso na tumakbo palapit sa akin at yumakap sa binti ko. Nanginginig siya. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto. Hindi ito bumukas ng kusa. Sinira ito. Pumasok ang mga lalaking nakauniporme, mga pulis. May dalang mga baril. Ang iingay ng kanilang mga bota sa sahig, nakakatapos ko lang lampasuhin kahapon. "Dapa, dumapa kayo," sigaw ng isa sa kanila. Hindi ko maintindihan. Bakit? Ano ang kasalanan ko? Isa akong matanda na naghahanda lang ng almusal. Wala akong tinatagong droga. Wala akong baril. Bakit nila kami tinatrato na parang mga kriminal na matagal na nilang pinaghahanap? "Sir, ano po ito? Baka nagkakamali kayo." Susubukan ko sanang magpaliwanag. Itinaas ko ang aking mga kamay na nanginginig, senyales na wala akong laban, pero hindi sila nakinig. Hinila ako ng isang pulis. Ang lakas niya. Muntik na akong matumba. Ang mga buto ko ay parang bibigay sa higpit ng hawak niya. Ipinilipit niya ang aking mga kamay sa likod. Naramdaman ko ang lamig ng metal. Pinusasan ako. Pinusasan ako sa harap ng aking mga apo. Nakita ko si ate at kuya. Umiiyak, sumisigaw. "Lolo, huwag niyo pong saktan ang lolo namin." Gusto nila akong lapitan pero hinarang sila ng ibang pulis. Ang sakit. Sobrang sakit makita na umiiyak ang mga apo mo at wala kang magawa para patahanin sila. Ako ang dapat na tagapagtanggol nila. Ako ang haligi. Pero heto ako, nakasubsob sa sahig, walang magawa. At sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng iyakan at sigawan, may pumasok na isang babae. Hindi siya nakauniporme. Nakasuot siya ng magarang damit, kulay pula, masakit sa mata, naka-heels siya na tumutunog sa bawat hakbang. Ang bango ng pabango niya ay humalo sa amoy ng takot sa loob ng bahay. Tumingala ako. Nanlaki ang mga mata ko. Anak ko. Ang anak kong 13 taon na nawala. Ang anak kong ni hindi nagparamdam. Nandito siya ngayon. Pero hindi siya tumakbo para yakapin ang mga anak niya. Hindi siya lumapit para tulungan akong tumayo. Sa halip, may mga kasama siyang may hawak na kamera. Mga reporter, mga vlogger. May mga ilaw na nakakasilaw. Bigla siyang umiyak. Isang iyak na napakalakas. Isang iyak na pangpelikula. Lumapit siya sa kamera, hindi sa mga bata. Itinuro niya ako habang ako ay nakapusinas. "Iyan! Iyan ang tatay ko!" Sigaw niya sa harap ng lente ng kamera. "Iyan ang demonyong naglayo sa akin sa mga anak ko. Kinidnap niya ang mga apo niya. Ninakaw niya sila sa akin. Parang huminto ang mundo ko." Kidnapper. Ako? Ako na nagpalit ng lampin? Ako na nagturo sa kanilang magbasa? Ako na hindi kumain para lang may maisubo sila? Ako pa ngayon ang nagnakaw? Tumingin ako sa mga kapitbahay. Nasa bintana sila, nasa pinto. Ang mga matang dati ay bumabati sa akin ng, "Magandang umaga, Lolo." Ngayon ay punong-puno ng husga. Nagbubulungan sila. Nakikita ko sa mga labi nila ang mga salitang, "Grabe naman, hindi natin akalain, masamang tao pala siya." Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin ang totoo. "Anak, bakit mo ginagawa ito? Alam mong hindi totoo yan." Sigaw ko. Garalgal ang boses ko. Pero hindi narinig ang boses ko. Mas malakas ang boses ng pera. Mas malakas ang boses ng drama. Mas pinaniwalaan nila ang babaeng umiiyak na may magarang sasakyan sa labas kaysa sa matandang nakasuot ng sandong may butas at nakapusinas. Kinuha ng DSWD ang mga bata. Nagpupumiglas sila. Ayaw nilang sumama sa nanay nila. "Lolo, Lolo." Iyan ang huli kong narinig mula kay Bunso bago siya isinakay sa van. Naiwan ako doon. Hila-hila ng mga pulis palabas ng bahay na pinaghirapan kong itaguyod. Ang bahay na puno ng pagmamahal kanina lang, ngayon ay naging eksena ng krimen. Ang sakit ng posa sa pulso ko ay wala. Manhid na ako. Ang mas masakit ay ang pagtaksil, ang sarili kong dugo. Ang batang pinalaki ko, siya mismo ang nagsuot ng kadena sa aking mga kamay at nagtulak sa akin sa bangin ng kahihiyan. Nakaupo ako sa loob ng presinto. Malamig ang semento pero mainit ang ulo ng mga tao. Ang ingay, may nagmumura, may umiiyak. Pero sa loob ng utak ko, iisang boses lang ang naririnig ko. Ang boses ng anak ko sa telebisyon na nasa gilid ng desk ng pulis. Nanonood ang mga pulis ng balita.
At ako ang headline, exclusive report. Isang lolo, inaresto dahil sa pagkulong at pagmamaltrato sa sariling mga apo sa loob ng mahigit isang dekada. Ang galing ng pagkakasulat ng balita, ang galing ng script. Kung hindi ako ang bida sa kwentong ito, baka pati ako maniwala. Sa screen, nakita ko ang anak ko. Naka-dark glasses siya na tinanggal niya para ipakita ang kanyang mugtong mata. Ang galing niyang umarte. Pwede siyang manalo ng award. Sinabi niya sa reporter, "Grabe po ang ginawa ng tatay ko. Adik po siya, sugarol. Ikinulong niya ang mga anak ko sa bahay. Hindi niya pinapalabas. Hindi niya pinapakain ng maayos. Matagal ko na po silang gustong kunin pero tinatakot niya ako. Papatayin daw niya ang mga bata kapag lumapit ako. Adik? Sugarol? Papatayin? Diyos ko po. Paano niya nasasabi ang mga bagay na ito nang hindi kumukulog at kumikidlat? Kailan ako naging adik? Ang tanging bisyo ko lang ay kape at radyo. Kailan ako naging sugarol? Ni hindi ako tumataya sa loto dahil nanghihinayang ako sa 20 pesos. Mas mabuti pang ibili ko na lang ng tinapay ng mga bata. Ang sabi niya, ikinulong ko raw ang mga bata. Ang totoo, ako ang nagpalaya sa kanila. Pinalaya ko sila mula sa gutom noong iniwan niya sila na parang mga kuting sa kalsada. Pinalaya ko sila mula sa sakit noong nagkasakit sila at wala siya para mag-alaga. Pinalaya ko sila mula sa kamangmangan dahil itinaguyod ko ang pag-aaral nila kahit na kailangan kong ibenta ang kaisa-isa kong tricycle noon. Ako ang nagligtas sa kanila. Pero sa mata ng batas at sa mata ng publiko na uhaw sa chismis, ako ang kontrabida. Bakit? Dahil mahirap lang ako. Dahil matanda na ako. Dahil wala akong abogado na nakabarong at inglesero. Ang anak ko may pera. May dala siyang ebidensya daw kuno. May mga litrato na payat ang mga bata. Siyempre payat. Kasi noong iniwan niya, halos butot balat na sila dahil sa kapabayaan niya. Ako ang nagpataba sa kanila. Pero binaliktad niya ang kwento. Ginamit niya ang mga lumang litrato para palabasin na ginutom ko sila ngayon. Nakita ko ang mga komento sa social media na ipinapakita sa balita. Dapat bitayin ang matandang yan. Walang puso, sariling apo ginawang bihag. Mamatay ka na sana sa kulungan, lolo. Ang sakit, basahin. Hindi nila alam ang totoo. Hindi nila alam kung ilang gabi akong hindi natulog para paypayan ang mga apo ko kapag walang kuryente. Hindi nila alam kung paano ako naglakad ng 5 kilometro para lang makatipid sa pamasahe at may maibili ng gamot si Bunso noong nagka-dengue siya. Isang ama ako, isang lolo. Buong buhay ko, sinubukan kong maging mabuting tao. Pero sa loob lang ng isang oras na interview, sa ilang minutong video, nabura ang lahat ng iyon. Naging sinungaling ako sa paningin ng mundo. At ang tunay na sinungaling, ang tunay na nagpabaya, ay siya pang naging bida. Siya pa ang naging inang nangungulila. Napaluha ako, hindi dahil sa takot sa kulungan, kundi dahil sa awa ko sa mga apo ko. Alam nila ang totoo. Alam kong alam nila. Pero ngayon, nasa kamay sila ng taong nagsisinungaling sa buong mundo para lang makuha sila. Hindi dahil mahal niya ang mga bata, kundi dahil siguro may kailangan siya. Baka may mana? Baka may lupa? Hindi ko alam. Ang alam ko lang natalo ako. Natalo ang katotohanan ng salapi. Natalo ang pagmamahal ng kasinungalingan. Tumingin sa akin ang pulis na nagbabantay. Tsk, tsk. Grabe ka naman, tay. Bakit mo nagawa yun? Umiling lang ako. Wala nang boses na lumalabas sa bibig ko. Paus na ang puso ko, kakasigaw ng katotohanan na walang gustong makinig. Narinig ko ang kalansing ng susi. Bumukas ang rehas na bakal. Pasok! Sigaw ng warden. Tinulak ako paloob. Isang masikip na selda. Ang init. Singaw ng semento at pawis ng tao ang sumalubong sa akin. Amoy ihi. Amoy luma. Siksikan. Parang sardinas ang mga tao sa loob. Pagpasok ko, tumahimik ang lahat. Lahat ng mata nakatingin sa akin. Mga matang matatalim, mga matang sanay sa dahas. Ayan na pala ang sikat, sabi ng isang lalaking nakaupo sa gitna. Ang mayor ng selda. Malaki ang katawan niya, puno ng tattoo ang braso. Alam na nila, napanood na nila ang balita. Sa loob ng kulungan, may sariling batas. Kahit mga kriminal, may sinusunod na code. Galit sila sa magnanakaw, pero mas galit sila
sa mga nang-aabuso ng bata. Ang tingin nila sa akin, basura. Mas masahol pa sa basura. Lolo, tawag nung mayor. Tumayo siya at lumapit sa akin. Totoo ba? Ikaw yung kumulong sa mga apo mo? Umiling ako. Hindi po. Hindi po totoo yon. Mahal ko ang mga apo ko. Sinungaling. Isang suntok ang tumama sa sikmura ko. Napaluhod ako. Nawalan ako ng hininga. Ang sakit. Parang bibigay ang mga buto ko sa tagiliran. Bago pa ako makahinga, may sumipa sa likod ko. May sumunod pa sa mukha. Pinagtulungan nila ako. Wala akong laban. Matanda na ako. Ang katawan ko ay mahina na. Nakaikot ako sa sahig. Tinatakpan ang ulo ko ng aking mga kamay habang umuulan ang mga sipa at suntok. Wag po. Maawa po kayo. Pakiusap ko. Pero wala silang awa. Para sa kanila, ginagawa nila ang hustisya. Ang hustisyang napanood nila sa TV na gawa-gawa lang ng anak ko. Dumugo ang ilong ko. Namaga ang mata ko. Sumakit ang bawat himaymay ng laman ko. Pero maniwala kayo, ang sakit ng katawan ay kayang tiisin. Ang bugbog, gagaling. Ang pasa, mawawala. Pero ang kahihiyan, ang dangal na nawala, iyon ang hindi naghihilom. Habang nakadapa ako sa malamig at maruming sahig ng selda, habang tumutulo ang dugo mula sa kilay ko, naalala ko ang pangalan ng aming pamilya, ang pangalan na iningatan ng tatay ko, ang pangalan na iningatan ko buong buhay ko. Wala kaming bahid, kahit mahirap kami. Taas noo kaming naglalakad sa barangay dahil wala kaming inaagrabyadong tao. Kilala kami bilang marangal. Ngayon, wala na. Wasak na. Sa labas ng rehas na ito, pinag-uusapan na ako ng buong bayan. Sa palengke, sa barberya, sa simbahan. Ako na ang halimbawa ng masamang lolo. Ang mga kaibigan ko, siguradong ikakahiya na nilang kilala nila ako. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang isipin ng mga apo ko. Ano na lang ang sasabihin sa kanila ng mga kaklase nila? Lolo mo kriminal. Lolo mo baliw. Dala-dala nila ang apelyido ko. At ngayon, ang apelidong iyon ay may bahid na ng dumi na kahit kailan ay hindi na malilinis. Tumigil din ang pambubugbog noong napagod na sila. Iniwan nila ako sa sulok sa tabi ng inidoro. Basag ang labi. Puro pasa. Sumandal ako sa pader. Pumikit ako. Gusto ko nang mamatay. Sa totoo lang, gusto ko nang matapos ang lahat. Pero naisip ko si Bunso. Naisip ko si ate at kuya. Kung mamamatay ako dito, mananalo ang kasinungalingan. Kung susuko ako, habang buhay na maniniwala ang mga tao na demonyo ako. Kaya kahit masakit, kahit durog-durog na ang katawan at puso ko, huminga ako ng malalim. Hindi pa tapos ang laban. Nasa kulungan ako ngayon, oo. Puno ng hiya, oo. Pero hawak ko pa rin ang katotohanan. At hanggat humihinga ako, may pag-asa pa na linisin ang pangalan ko. Kailangan kong mabuhay para sa kanila, para sa dangal ko. Pumikit ako at hinayaan ang luha na humalo sa dugo sa aking mukha. Ito ang pinakamahabang gabi ng buhay ko. Sa loob ng madilim na selda, marami kang oras para mag-isip. Marami kang oras para pagtagpiin ang mga pangyayari. Dumalaw sa akin ang aking abogado mula sa PAO o Public Attorney's Office. Isang simpleng tao. Hindi kasing garbo ng abogado ng anak ko, pero may dala siyang balita na nagpabagsak sa aking mundo nang mas malala pa sa pagkakakulong ko. May iniabot siyang mga papel. Noong una, hindi ko maintindihan ang mga nakasulat. Puro Ingles, puro numero. Pero nang ipaliwanag niya sa akin ang laman nito, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Isang trust fund. Ternyata ang ama ang mga apo ko. Ang lalaking hindi ko kailanman nakilala at matagal nang sumakabilang buhay ay galing pala sa isang napakayamang pamilya. Bago siya namatay, nag-iwan siya ng mana para sa 3 niyang anak. Hindi lang ito basta barya, hindi lang ito pang tuition fee. Ang halaga ay halos 1 bilyong piso. Napanganga ako. 1 bilyon? Ni hindi ko ma-imagine kung gaano karaming sako ng bigas ang mabibili noon. Para sa isang matandang tulad ko na namomroblema sa 50 pesos na pambili ng gamot, ang 1 bilyon ay parang panaginip. Pero may kondisyon ang pera. Makukuha lang ng mga bata ang buong halaga kapag tumungtong na sila sa tamang edad at habang bata pa sila, ang sinumang legal guardian
o ang may hawak ng kustudiya sa kanila ay makakatanggap ng allowance. 500,000 piso kada taon para sa bawat bata. Doon ko naintindihan ang lahat. Doon luminaw ang motibo ng biglaang pagbabalik ng anak ko. Kaya pala bigla siyang umuwi matapos ang 13 taon. Kaya pala bigla siyang nagkaroon ng interes na maging ina kuno, hindi dahil na-miss niya ang mga yakap ng anak niya. Hindi dahil gusto niyang bumawi sa mga pagkukulang niya. Bumalik siya dahil sa amoy ng pera. Nasusuka ako. Gusto kong sumuka sa galit. Ginamit niya ang pagmamahal ko sa mga apo ko bilang kahinaan ko. Alam niyang hindi ko ibibigay ang mga bata ng basta-basta. Kaya kinailangan niya akong sirain. Kinailangan niya akong ipakulong. Kinailangan niyang palabasin na baliw ako at kriminal para makuha niya ang solo custody. Kapag nakuha niya ang mga bata, makukuha niya ang pera. Ang 500,000 kada taon ay gagawin niyang pambili ng luho. Habang ang mga apo ko, ano ang mangyayari sa kanila? Siguradong pababayaan lang din sila sa yaya habang nagpapakasasa ang nanay nila sa shopping mall. Ang sakit isipin na ang sarili mong anak ay ipinagpalit ang dugo at laman sa papel na may mukha ng tao. Ang akala ko, simpleng away pamilya lang ito. Hindi pala, isa itong negosyo para sa kanya. Ang mga apo ko ay hindi niya tinuturing na tao, tinuturing niya silang alkansya, mga alkansya na kailangan niyang basagin para makuha ang laman. Napahawak ako sa rehas na bakal. Ang lamig nito ay tumagos sa buto ko. Diyos ko, patawarin niyo ako kung nagkulang ako sa pagpapalaki sa anak ko. Saan ba ako nagkamali? Bakit siya naging ganito kaswapang? Bakit naging ganito kaitim ang budhi niya? Ang tingin ng tao sa akin ay kriminal. Pero ang tunay na krimen ay nangyayari sa labas. Ang tunay na krimen ay ang pagbebenta ng kinabukasan ng mga inosenteng bata kapalit ng salapi. At ako na lang ang tanging hadlang sa maitim niyang plano. Kaya pala ganun na lang ang gigil niyang iligpit ako. Pero nagkakamali siya kung akala niya ay pera ang magpapatakbo ng mundo. Ipapakita ko sa kanya na mas matibay ang pundasyon ng pagmamahal ng isang lolo. Kahit 1 bilyon pa yan, hindi niyan kayang bilhin ang katotohanan. Ilang araw ang lumipas. Ipinatawag ako sa visitors area ng kulungan. Akala ko ay ang abogado ko ulit. O baka sakaling may kapitbahay na naawa at dinalaw ako. Pero pagpasok ko sa kwarto, ibang tao ang nakaupo doon. Ang abogado ng anak ko, naka-Amerikana. Ang kinis ng muka, ang bango, halatang hindi sanay sa amoy ng kulungan. Nakatingin siya sa akin na parang nandidiri. May inilapag siyang briefcase sa ibabaw ng mesa. "Tay," sabi niya, "huwag na tayong magbolahan dito. Alam nating matanda ka na. Mahirap ang buhay dito sa loob. Baka hindi ka na umabot sa susunod na Pasko kapag nanatili ka dito." Tahimik lang ako. Tinitigan ko siya sa mata. Gusto kong makita kung may natitira pang hiya sa katawan niya. Binuksan niya ang briefcase. Tumambad sa akin ang mga checking nakapirma na. At isang dokumento. Ito ang offer ng client ko. "Ng anak mo," sabi niya habang nilalaro ang mamahaling ballpen sa kanyang mga daliri. 3 milyong piso. Cash. Pwede kaming magpadala ng cheque ngayon din. At itinulak niya ang dokumento palapit sa akin. "Pirmahan mo lang ito. Waiver of custody. Aminin mo na hindi mo na kaya mag-alaga. Iurong mo ang laban. At mangako ka na hindi ka nalalapit sa mga bata kailanman. Kapag ginawa mo yun, ipapadrop namin ang kaso. Makakalaya ka bukas na bukas din. May 3 milyon ka pa. Pwede kang umuwi sa probinsya. Magpatayo ng bahay. Mabuhay ng tahimik. 3 milyon. Malaking pera yun. Sobrang laki. Hinding-hindi ko kikitain. Yun kahit 10 buhay pa ang ibigay sa akin. Makakabili ako ng gamot. Makakakain ako ng masarap. Hindi ko na kailangang magbilang ng barya. Pero kapalit nun ay ang mga apo ko. Kapalit nun ay ang hayaan silang lumaki sa piling ng inang walang pagmamahal. Kapalit nun ay ang pagsang ayon sa kasinungalingan. Tumingin ako sa abogado. Pagkatapos ay tumingin ako sa pera. Dahan-dahan akong ngumiti. Isang ngiti na puno ng awa para sa taong kaharap ko. "Attorney," sabi ko. Ang boses ko ay mahina pero buo. "Alam mo ba kung ano ang paboritong ulam ng bunso kong apo?" Natigilan siya. Kumunot ang noo. "Ano? Anong kinalaman nun dito?"
Ang paborito niya ay pritong itlog na may konting asin. Yun lang. Masaya na siya, patuloy ko. Alam mo ba kung anong kwento ang gusto ng panganay ko bago matulog? Ang kwento tungkol sa gagamba at langgam. Tay, please. Huwag na tayong magdrama. Iritadong sabi ng abogado. Tanggapin mo na ang pera. Inilapit ko ang mukha ko sa kanya. Ang sinasabi ko sa iyo, Attorney, ay hindi mo kilala ang yaman ko. Ang mga alaala na yun, ang mga ngiti ng mga apo ko, hindi yun nababayaran ng checking dala mo. Tinabig ko ang briefcase. Muntik na itong mahulog sa sahig. Sabihin mo sa anak ko, isaksak niya sa baga niya ang 3 milyon niya. Kahit dumanak ang dugo ko dito sa kulungan, kahit mabulok ako dito, hinding-hindi ko ibebenta ang mga apo ko. Hindi ako katulad niya na mukhang pera. Lolo ako, at ang dangal ng isang lolo ay hindi nabibili. Tumayo ako. Tinalikuran ko siya habang tinatawag niya ako na baliw at tanga. Baliw na kung baliw. Tanga na kung tanga. Pero mas gugustuhin ko pang mamatay na mahirap pero may paninindigan, kaysa mabuhay na mayaman pero wala namang kaluluwa. Ang balita ay parang hanging mabilis kumalat kahit sa loob ng kulungan. Isang umaga, dumating ang aking abogado na humahangos. Baka sa mukha niya ang takot at pag-aalala. Hindi pa man siya nakakaupo, alam kong may masamang nangyari. Tay, bungad niya. Ang mga bata, tinangay na ng anak mo. Parang piniga ang puso ko. Saan sila dinala? Nasa isang hotel sila ngayon malapit sa airport. Nakausap ko ang isang dating kasambahay na tumakas dahil hindi na kinaya ang nakita niya. Ikinuwento niya ang lahat. At bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa dibdib ko. Dinala raw ng anak ko ang mga bata sa isang mamahaling hotel. Pero hindi para magbakasyon. Ikinulong sila sa kwarto, kinuha ang mga cellphone, bawal manood ng TV, bawal tumawag sa akin, bawal lumabas. Ang mas masakit, sinaktan daw ang bunso kong apo. Bakit? Dahil daw pangit ang itsura nito sa video. Pinipilit daw silang ngumiti sa harap ng kamera para sa vlog ng anak ko. Gustong palabasin ng anak ko na masayang pamilya na sila. Pero noong umiyak si bunso at hinahanap ako, sinampal siya ng sarili niyang ina. Tumigil ka! Huwag mong hanapin ang matandang yun. Iyan daw ang sigaw ng anak ko. Diyos ko, ang apo ko. Ang munting anghel na nilamok ay ayaw kong padapuan, sinampal ng taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya. At ang pinaka-matinding balita, may plano silang umalis. May nakitang tiket ang kasambahay. Switzerland. Dadalhin niya ang mga bata sa Switzerland, sa lugar na hindi abot ng batas ng Pilipinas. Sa lugar kung saan hindi ko na sila masusundan kahit kailan. Gusto niyang ilayo ang mga bata para tuluyan ng mawalan ng saysay ang kaso dito. Gusto niyang takasan ang jurisdiksyon ng korte kapag nakasakay sila sa eroplanong iyon. Tapos na. Hindi ko na sila makikita habang buhay. Mamamatay ako sa kulungan na hindi man lang sila nayayakap sa huling pagkakataon. Nagdilim ang paningin ko. Ang kaninang lungkot ay napalitan ng panik. Attorney, kailangan nating pigilan sila. Parang awa niyo na. Lumuhod ako sa harap ng abogado ko. Wala akong pakialam kung mukha akong kaawa-awa. Para sa mga apo ko, gagawin ko ang lahat. Ginagawa namin ang lahat, tay. Pero hawak niya ang papers. Nanay siya. Mahirap pigilan ang mother's rights lalo na at wala ka sa labas para tumutol. Napaupo ako sa sahig. Nagsimulang tumulo ang luha ko. Na-imagine ko ang mga apo ko sa loob ng hotel room na iyon. Takot, gutom sa pagmamahal. Hinahanap si Lolo. Lolo, nasaan ka na? Sabi mo hindi mo kami iiwan? Naririnig ko ang boses nila sa isip ko. Hindi. Hindi pwede ito. Hindi pwedeng magwagi ang kasamaan. Kailangan kong lumaban. Kailangan kong ilabas ang huling alas ko. Ang alas na matagal ko nang itinatago. Ayoko sanang gamitin ito dahil ayokong tuluyang sirain ang anak ko. Pero siya ang nagtulak sa akin sa pader. Sinaktan niya si Bunso. At iyon ang pagkakamali niya. Tumingin ako sa abogado ko. Ang mga mata ko ay tuyo na, pero nagliliyab sa determinasyon. Attorney, sabi ko ng mariin, pumunta ka sa bahay. Sa ilalim ng luma kong kama, may isang kahon doon ng sapatos. Hanapin mo ang dilaw na sobre. Anong laman nun, tay? Ang katapusan niya, sagot ko. Ang ebidensya na magpapatunay kung sino talaga siya. Kunin mo at dalhin mo sa korte bukas. Dahil bukas,
magkakaalaman na. Araw ng paglilitis. Ang courtroom ay puno ng tao. Nandoon ang media. Nandoon ang mga tsismosa. Nandoon ang anak ko, nakaputi, mukhang santa. Umiiyak na naman sa harap ng judge. Your Honor, sabi niya habang pinupunasan ang peking luha. Gustong-gusto ko na pong iuwi ang mga anak ko. Trauma na po sila sa lolo nila. Payagan niyo na po kaming umalis ng bansa para makapagsimula ulit. Ang galing, palakpakan, tumingin sa akin ang judge. Mr. Respondent, may sasabihin ka ba? Tumayo ako. Nakaposas pa rin. Luma ang damit, pero tuwid ang tayo ko. Meron po, Your Honor. Sininyasan ko ang abogado ko. Iniabot niya sa akin ang isang lumang dilaw na sobre. Ang sobreng ito ay nanilaw na sa tagal ng panahon. 13 taon itong nakatago sa dilim. 13 taon kong iningatan, umaasa na sana. Sana hindi ko na kailangang buksan. Pero heto na tayo. Your Honor, simula ko. Sinasabi ng anak ko na mahal niya ang mga bata. Sinasabi niyang inagaw ko sila. Pero ang katotohanan ay nasa loob ng sobreng ito. Binuksan ko ang sobre. Nanginginig ang kamay ko, hindi sa takot, kundi sa bigat ng revelasyon. Inilabas ko ang isang papel. Isang dokumento na may tatak ng notaryo publiko. Ito po ay isang kasulatan. May petsa na 13 taon na ang nakakaraan. Kasulatan ng pagwawaksi ng karapatan. Nagulat ang lahat. Nakita ko ang pamumutla ng anak ko. Nanlaki ang mga mata niya. Alam niya kung ano ito. Sa dokumentong ito, pagpapatuloy ko at ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong sala, nakasaad na ibinibigay niya sa akin ang buong karapatan sa 3 bata, kapalit ng pera. Nagbulungan ang mga tao. Binenta niya ang mga anak niya sa akin, Your Honor. Noon, kating-kati siyang umalis. Gusto niyang mag-abroad. Gusto niyang maging dalaga ulit. Humingi siya sa akin ng 800,000 piso. Ibinenta ko ang lupa sa probinsya. Ibinenta ko ang kalabaw. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng ipon ko. Kapalit ng pangako na hinding-hindi na siya babalik para guluhin ang mga bata. Sinungaling, sigaw ng anak ko. Tumayo siya, galit na galit. Peke yan. Peke ba? Sagot ko. Inilabas ko ang huling laman ng sobre. Isang litrato. Tignan niyo ito. Itinaas ko ang litrato para makita ng judge at ng lahat. Ito ay litrato ng anak ko. Hawak ang makapal na pera. Nakangiti ng abot tainga. At sa paanan niya, sa malamig na semento, nakahiga ang sanggol na apo ko, ang bunso. Iniwan niya sa sahig para lang makapagpose siya kasama ang pera. Sa likod ng litrato, may pirma niya. At nakasulat, sold, katahimikan. Nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Kahit ang mga abogado niya ay napayuko. Ang judge ay napatitig sa litrato, tapos ay tumingin sa anak ko na may halong pandidiri. Ang inang nangungulila na imahe niya ay gumuho sa isang iglap. Ang maskara ay natanggal. Nakita ng lahat ang tunay niyang anyo. Hindi siya ina. Isa siyang negosyante na ang paninda ay ang sarili niyang mga anak. Tumingin ako sa anak ko. Umiiyak na siya ngayon, pero hindi na arte. Iyak na ito ng takot. Iyak ng taong nahuli sa sariling bitag. Anak, sabi ko ng mahina, pwede mong lokohin ang media. Pwede mong lokohin ang pulis, pero hindi mo pwedeng lokohin ang ebidensya at lalong hindi mo pwedeng lokohin ang Diyos. Sa araw na iyon, sa loob ng korte na iyon, naramdaman ko ang paggaan ng aking dibdib. Ang dilaw na sobre na matagal kong pasan ay naging susi ng aking kalayaan at higit sa lahat, susi ng kaligtasan ng mga apo ko. Hindi na sila makakaalis papuntang Switzerland, hindi na sila mawawala sa akin. Ang laban ng lolo ay nag-uumpisa palang magtagumpay. Tok, isang malakas na hampas ng maso. Iyon lang ang narinig ko sa loob ng korte. Isang tunog na tumapos sa lahat ng ingay, tumapos sa lahat ng sigawan, tumapos sa lahat ng kasinungalingan, matapos kong ilabas ang dilaw na sobre, matapos makita ng hukom at ng buong mundo ang ebidensya ng pagbebenta ng anak ko sa kanyang karapatan. Parang huminto ang ikot ng mundo. Tinitigan ko ang anak ko. Kanina lang, nakatayo siya ng tuwid. Taas noo, puno ng yabang. Parang siya ang may-ari ng mundo dahil sa kanyang pera at abogado. Pero ngayon, nakaupo siya sa silya. Nakayuko, nanginginig ang balikat.
Hindi siya makatingin sa akin. Hindi siya makatingin sa judge. At lalong hindi siya makatingin sa mga kamera ng media na kanina ay gustong-gusto niyang ngitian. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ng mga tao. Ang mga matang dati ay mapanghusga sa akin, ngayon ay puno na ng awa, puno na ng respeto, at ang tingin nila sa anak ko ay pandidiri. Nagsalita ang hukom. Ang boses niya ay mababa, pero may bigat na parang bato, base sa ebidensyang inihain, at sa bigat ng patunay na ang ina ay nagpabaya at ipinagpalit ang karapatan sa mga bata kapalit ng pera. Ibinabasura ko ang kasong kidnapping at illegal detention laban sa akusado. Napapikit ako. Bumuhos ang luha sa aking mga mata. Hindi ito luha ng lungkot. Ito ang luha ng kalayaan. At dagdag ng hukom. Iniuutos ko na manatili ang full custody ng mga bata sa kanilang lolo. Iniuutos ko rin sa DSWD na imbestigahan ang ina para sa kasong child abuse at perjury dahil sa pagsisinungaling sa korte. Narinig ko ang singhap ng anak ko. Pero Your Honor, anak ko sila. Ako ang nanay, sigaw niya. Pilit pa rin siyang lumalaban. Ikaw ang nagluwal sa kanila, misis, sagot ng hukom, nang mariin. Pero sa araw na pinirmahan mo ang papel na ito at iniwan mo ang sanggol sa semento para sa pera, nawalan ka na ng karapatang tawagin ang sarili mo na ina. Dumating ang mga pulis. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako ang lalapitan nila. Lumapit sila sa anak ko. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Yung takot na naramdaman ko noong sinira nila ang pinto ng bahay ko. Ngayon, siya naman ang nakaramdam. Binasahan siya ng karapatan, pinusasan siya. Habang hinihila siya palabas ng korte, lumingon siya sa akin. Tay, tulungan mo ako. Tay, sorry na. Tay, ang boses niya ay parang bata. Parang noong maliit pa siya at nadapa sa kalsada. Gusto ng puso ko na lumapit. Gusto ko siyang yakapin. Anak ko pa rin siya. Dugo ko pa rin siya. Pero nanatili akong nakatayo. Nakapako ang paa ko sa sahig. Dahil sa pagkakataong ito, kailangan niyang matuto. Kailangan niyang pagbayaran ang kasamaan niya. Hindi pwedeng laging ako ang sasalo. Hindi pwedeng laging ako ang magsasakripisyo. Kung mahal ko siya, hahayaan ko siyang harapin ang bunga ng kanyang ginawa. Ito ang tunay na pagmamahal ng ama, ang hayaan kang matuto sa pinakamasakit na paraan. Tinalikuran ko siya, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakahinga ako ng maluwag. Ang muling pagkikita, tinanggal ng pulis ang posas sa mga kamay ko. Ang gaan. Hinimas ko ang pulso kong namula at nagkakapeklat. Parang simbolo ito ng aking pinagdaanan. Peklat ng digmaan, peklat ng dangal. Lumabas ako ng korte kasama ang aking abogado. Sa labas, nagkakagulo ang media. Pero hindi ko sila pinansin. Ang hinahanap ng mata ko ay ang van ng DSWD. Bumukas ang pinto ng van at doon ko nakita ang tunay na yaman. Si bunso, si ate, si kuya. Napatigil sila noong nakita nila ako. Siguro, hindi nila ako agad nakilala. Payat na payat ako. Puno ng pasa ang mukha. May putok ang labi, kuskusin ang damit. Pero, ang puso ng bata, nakakakita yan, lampas sa itsura. Lolo, sabay-sabay silang sumigaw. Tumakbo sila palapit sa akin. Walang pakialam kung marumi ako. Walang pakialam kung amoy kulungan ako. Sinalubong ko sila ng yakap. Lumuhod ako sa semento para magpantay kami. Ang higpit ng yakap nila. Ang init. Naramdaman ko ang maliliit na braso ni bunso sa leeg ko. Naramdaman ko ang luha ni ate sa balikat ko. Naramdaman ko ang panginginig ni kuya habang nakakapit sa likod ko. Lolo, akala namin hindi ka na babalik, humahagulgol na sabi ni bunso. Nandito na si Lolo, bulong ko. Paulit-ulit. Nandito na si Lolo. Hindi na ako aalis. Hinding-hindi na. Inamoy ko ang buhok nila. Ang amoy ng pawis at araw. Ito ang amoy ng buhay ko. Ito ang amoy na nagbibigay sa akin ng lakas. Sa sandaling iyon, nakalimutan ko ang 1 bilyong piso na mana. Nakalimutan ko ang sakit ng bugbog sa katawan ko. Nakalimutan ko ang kahihiyan. Dahil hawak ko na ang mundo ko. Tumingin ako sa langit. Maaliwalas na. Wala nang ulap. Parang nakangiti ang Diyos. Parang sinasabi niya, tapos na ang pagsubok, tapat na alipin, magpahinga ka na. Pagbabalik sa tahanan.
Umuwi kami sa dati naming bahay. Pagpasok ko, tahimik. Magulo ang mga gamit dahil sa paghalughog ng mga pulis noon. May mga sirang gamit sa sahig, ang alikabok ay makapal na. Pero para sa akin, ito ang pinakamagandang palasyo sa buong mundo. Aayusin natin to, Lolo, sabi ni Kuya. Kumuha agad siya ng walis. Ako magpupunas, Lolo, sabi naman ni Ate. Nagtulungan kami. Dahan-dahan. Walang nagmamadali, bawat sulok na nililinis namin ay parang paglilinis din ng masasamang alaala. Nagluto ako ng hapunan. Hindi na tuyo at itlog lang. Bumili ang abogado ko ng litson manok bilang selebrasyon. Simpleng salu-salo. Pero ang tawanan sa hapagkainan, ang tunog ng kutsara at tinidor, ang kwentuhan. Ito ang musikang matagal ko nang hindi naririnig. Habang kumakain kami, napag-usapan namin ang tungkol sa trust fund, ang bilyong pisong mana. Tinitigan ko ang mga apo ko. Makinig kayo sa lolo, sabi ko ng seryoso. Yung pera na yon, sa inyo yon. Galing sa tatay nyo, pero hindi nyo pa pwedeng galawin. Opo, Lolo, sagot nila. Pero tandaan nyo ito, pagpapatuloy ko. Ang pera, nauubos. Ang pera, pwedeng nakawin. Ang pera, pwedeng maging dahilan ng away at kasamaan, tulad ng nangyari sa nanay nyo. Tumango sila, nakikinig ng mabuti. Kaya, habang ako ang kasama nyo, mamumuhay tayo ng simple. Kakain tayo ng kung anong meron. Mag-aaral kayo sa maayos na eskwela, pero hindi tayo magyayabang. Dahil ang tunay na yaman ay wala sa bangko. Ang tunay na yaman ay yung kaya nyong humarap sa salamin ng walang tinatapakan na tao. Yung kaya nyong matulog sa gabi ng mahimbing dahil malinis ang konsensya nyo. Iyon ang gusto kong ipamana sa kanila. Hindi ang bilyon, kundi ang dangal, ang prinsipyo, ang pagiging mabuting tao. Dahil ang bilyon, pwedeng mawala sa isang iglap, pero ang pangalan at dangal, yan ang dadalhin nyo hanggang sa hukay. At yan ang iiwan nyo sa mga magiging apo nyo rin balang araw. Isang bagong umaga ng linggo. Lumipas ang ilang buwan. Linggo na naman ng umaga. Gising na ako bago pa tumilaok ang manok. Nasa kusina ulit ako. Nagpiprito ng itlog. Nagsasangag ng bahaw. Amoy bawang ang buong bahay. Binuksan ko ang radyo. DZRH. May tumutugtog na lumang kanta. Kundi man, nakakasabay ako sa himig habang naghahalo ng kape. Napatingin ako sa orasan. 7:00. Bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Bunso, kinukusot pa ang mata. Good morning, Lolo. Bati niya sabay yakap sa bewang ko. Good morning, Apo. Kain na tayo, sagot ko. Umupo ako sa tumba-tumba matapos maghain. Humigop ako ng mainit na kape. Wala na ang takot. Wala na ang kaba. Naalala ko ang anak ko. Nasa kulungan siya ngayon. Dinadalaw ko siya minsan. Umiiyak siya. Humihingi ng tawad. Sabi ko, pinatawad ko na siya, pero kailangan niyang tapusin ang sentensya niya. Kailangan niyang hanapin ang sarili niya sa loob. Sana, paglabas niya, isa na siyang bagong tao. Sana, matutunan na niyang maging totoong ina. Pero, sa ngayon, ako muna. Ako muna ang haligi. Ako muna ang ilaw. Ako muna ang lolo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang ganda ng sikat ng araw, ang payapa ng paligid. Sa mga kaedad ko na nakikinig ngayon. Sa mga lolo at lola na minsan ay nakaramdam na parang wala na silang silbi, na parang pabigat na lang sila. Huwag kayong maniwala diyan. Tayo ang ugat ng puno. Tayo ang pundasyon. Kung wala tayo, tutumba ang pamilya. Kahit mahina na ang tuhod natin. Kahit malabo na ang mata natin, ang puso natin ang pinakamatibay sa lahat. Huwag niyo hayaang tapakan ang dangal niyo. Ipaglaban niyo ang tama. Ipaglaban niyo ang pamilya. Dahil sa huli, hindi ang yaman ang mahalaga. Hindi ang ganda ng bahay. Ang mahalaga ay yung pagtanda mo. May mga kamay na hahawak sa iyo hindi dahil may kailangan sila, kundi dahil mahal ka nila. Tinawag na ako ni Kuya. Lolo, kain na po tayo. Malamig na ang sinangag. Ngumiti ako. Tumayo ako mula sa tumba-tumba. Medyo masakit ang likod ko, pero ayos lang. Masaya ang puso ko. Ito ang kwento ko. Isang simpleng lolo. Isang simpleng buhay. Dumaan sa bagyo. Nasira. Nabuong muli. At ngayon, handa na akong harapin ang bawat umaga na kasama sila. Hanggang sa huling hininga ko. Maraming salamat sa pakikinig. At sana,
Sana ay may napulot kayong aral sa kwento ng aking buhay. Magandang umaga sa inyong lahat. Paalam.